Nais ni Pangulo Aquino na tiyakin ang seguridad ng mga Pilipino peacekeepers na itinalaga sa ibang bansa. Ito ang tinalakay ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa Cabinet Security Cluster. Ito'y matapos na papurihan ng United Nations ang pananatili ng mga Pinoy peacekeepers sa Syria matapos ang insidente sa Golan Heights. Si Elena Luna nag-uulat. Matapos ang ginawang final inspection sa Laguindingan Airport, isang meeting ang ipinatawag ni Pangulong Aquino sa security cluster ng kanyang gabinete para suriin ang sitwasyon ng mga tropang ipinapadala ng Pilipinas bilang bahagi ng peacekeeping mission sa ibang bansa. Ayon sa Pangulo, nais niyang mas matiyak ang seguridad ng mga tropang Pilipinas. Nais din niyang malaman mula sa United Nations kung maaaring dagdagan ang kagamitan ng mga sundalong Pilipinong nasa ibang bansa. So, yung meeting this afternoon is to thresh out if kaya ba natin yung mission na itinalaga sa atin at saka sa iba pa mga natitirang mga puwersa doon, payag ba ang UN, dagdagan natin either yung equipment, number one, or baguhin yung tinatawag na mga standard operating procedures doon para ma-enhance naman yung seguridad ng ating mga puwersa para manatili. Kung walang magbabago sa mga kondisyones na yun, medyo baka undoable naman yung mission at kawawa yung ating tropa. Kung malalagay lang sila sa gitna ng dalawang potensyal na magmuguhan na hindi nakayaning pagtanggol sa nila. Ilan lamang sa mga bansang may peacekeeping force mula Pilipinas ang Jordan, Haiti, India at Golan Heights sa pagitan ng Syria at Israel. Importante muna doon, gusto natin makatulong. Pero kung pinagagawa naman sa atin imposible, no? Ano silbi manatili tayo doon? Hindi talaga ma-accomplish yung mission. Yun ang assessment. Mamayang hapon, dahil may mga nagbago ng ang kondisyones, yung mga pakipag-ugnayan sa UN in particular and other interested states, no, will we be getting better equipment? Will we be getting different standard operating procedures and engagement para ma-enhance naman yung capacity ng ating mga puwersa to safeguard themselves. Inihalimbawa ng Pangulo ang sitwasyon ng mga tropang Pilipinong itinatalaga sa South Sudan. Sa South Sudan, wala tayong presence, wala tayong embassy sa Sudan or sa South Sudan. Ang pinakamalapit nating embassy na talagang makipag-ugnayan sa kanila ay nasa Egypt. So yung sa totoo lang, ultimo yung mga, meron ba silang means of communication, sino kakausapin doon sa embassy natin, embahada natin sa Egypt, no, para sigurado na under positive control natin sila. Kasama ni Pangulong Aquino sa security meeting sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, DFA Secretary Albert Del Rosario, DILG Secretary Marojas, Defense Secretary Voltaire Gasmin at mga pinuno ng AFP at PNP. Well, in terms of the peacekeeping forces, no, parang 1963. Tapos yung wala tayong pinasukan na bagong commitments with them under my watch, lahat ito parang dinatang ko na. At mukhang naging parang routinary na eh. So, nung nangyari ito sa Golan, binalik ko ang lahat ng concerned agencies. Sinabi sa akin lang, kailangan may assessment. No? Ang ginagawa natin sa bawat isang lugar na to, kaya ba natin gawin ito? Kaya ba natin gawin na reasonable yung risk ko doon sa mga taong pinapadala natin dyan? No? So, that is an ongoing process. And after an evaluation of each and every mission, then we will decide whether to continue that particular mission or not. Mula sa Laguindingan, Misamis Oriental, Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.